komedyante, action star, sidekick, musikero, payatot, at madalas ay gumaganap din siya sa mga horror movies bilang isang bangkay sa kabaong na kinatatakutan ng mga batang lumaki noong dekada 90. Ilan lamang yan sa mga ginampanang role ni Palito. Aalamin natin ang naging buhay niya sa likod ng pinilakang tabing at ano nga ba ang sinapit ni Palito, bakit bigla na lang siyang naghirap matapos ang ilang dekadang pamamayagpag. Wala ba talaga siyang naipon? Tatalakayin din natin ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Halika at tayo magbabalik tanaw dito lamang sa Gintong Araw TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Reynaldo Alfredo Hipolito o mas kilala bilang Palito ay pinanganak noong ika-4 ng Setyembre taong 1933 sa Calamba, Laguna. Ang kanilang tahanan ay malapit sa bahay ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal o mas kilala bilang Rizal Shrine. Tubong Tarlac ang ama ni Palito at miyembro ito ng Philippines Constabulary. Ang nanay naman niya ay tubong Los Baños, Laguna. Bata pa lamang si Palito ay talagang likas na sa kanya ang pagiging patpatin na namana niya sa kanyang tatay. Inabot din si Palito ng ikalawang digmaang pandaigdig pero sa kabutihang palad ay maswerte siyang nakaligtas. Nag-aral siya sa Arellano University kaya mula sa Laguna ay lumaki at namalagi siya sa Malate, Manila. At dito na rin siya natutong tumugtog ng instrumento mula sa kanyang mga pinsan sa ina na noon ay may sariling banda at ang nakahiligan nito ay ang pagtugtog ng drums. Dito na din sila nangongontrata sa mga show lalo na sa tuwing may mga kapistahan sa pagsapit ng buwan ng Mayo. Rene at Hipolito ang tawag sa kanya ng kanyang mga kabanda. At ang kadalasan naman nilang tinutugtog ay rock and roll, blues at jazz music. At dahil sa galing nila sa larangan ng musika ay nakarating sila sa iba't ibang club at theater house sa Manila. Nagbabanda pa lang noon si Palito nang ikasal siya sa kanyang asawa na si Remedios Zapanta na bokalista ng kanilang grupo at nagkaroon sila ng 4 na anak. Nangupahan naman sila sa isang bahay sa Pio del Pilar sa loob ng 20 taon. Kasabay nito ay ang pamamasukan niya bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang restaurant o mas kilala noon bilang Alex Soda Fountain na malapit sa tabi ng Cine Odeon sa kahabaan ng Calle Azcaraga na ngayon ay Claro M. Recto Avenue. Taong 1959 habang sila ng kanyang kabanda ay nagtatanghal ay dito nadiskubre at inimbitahan si Palito upang maging stage actor at kaagad siyang nalinya sa larangan ng pagpapatawa. Mula sa palayaw niyang Hipolito ay naisip ng kanyang kuya na palitan ito ng stage name na Palito. Dito na rin siya naispatan ng movie producer na si Lauro Santiago. Taong 1965 ay nang mapasabak na siya sa kanyang unang pelikula na pinamagatang Pitong Sapata. Napasama din siya sa cast ng Sabi Baro, Labdabiana noong 1978 at Mang Kepweng naman noong 1979. Ilan pa sa kanyang mga naging pelikula ay ang Isang Salop na Bala, No Blood No Surrender, Rambo 2, Walang Matigas na Buto sa Gutom na Aso, Agent 001 at madami pang iba. Nakilala din natin siya bilang isang sidekick ng mga sikat na action star. Ang una talagang mga role na ginagampanan ni Palito ay ang mga action movies pero dahil sa payat na pangangatawan ay nalipat siya sa komedya. Dekada-dekadang tumagal ang karera ni Palito at nakasama siya sa mahigit na 200 pelikula na ginagampanan ng iba't ibang artistang Pilipino. At ang madalas niyang nakakasama ay sina Dolphy, Chiquito, Bentot, Panchito, Babalu, Katsupoy at maging ang hari ng action movie na si Fernando Po Jr. ay nakasama din niya. Madalas siyang gumaganap sa mga katatakutan at ang madalas niyang ginagampanan ay isang bangkay sa kabaong. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting humina ang mga action at comedy movies sa Pilipinas. Kasabay din ito ay ang pagkupas ng kinang ng kasikatan ni Palito. Kaya naman halos wala nang dumarating na proyekto para sa kanya at ang nakakalungkot pa dito ay wala siyang naipong pera. Kaya naman noong 2004 ay napilitan siyang ibenta ang kanyang bahay at lupa at nanirahan na lang ito sa isang maliit na bahay sa Cavite. Taong 2007 ay muli siyang nasilayan sa pelikulang Monay. Subalit di umano ay walang kinita ang nasabing pelikula dahil sa kakulangan sa promotion. Kaya naman pagkatapos nito ay tuluyan ng tinalikuran ni Palito ang mundo ng showbiz at namuhay siya ng simple. Pero sa kabila nito ay kailangan pa din niyang kumita ng pera.
upang punan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Dito ay nagtrabaho siya sa isang maliit na kasino sa Santa Cruz, Manila bilang isang drummer ng banda. Subalit kakarampot lang ang kinikita niya dito dahil isang beses lang sa isang linggo ang kanyang gig. At taong 2010 ay nang ma-confine si Palito sa ospital dahil sa sakit sa baga na sanhi ng labis niyang paninigarilyo. At pagkatapos ng ilang buwang pagpapagaling, siya ay nagbalik sa pagbabanda. Pero di nagtagal sa kaparehong taon, noong April 6, 2010, habang galing siya sa kanyang gig, ay nakaramdam si Palito ng panghihina at namimilipit din siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kaya naman kaagad siyang isinugod sa Imus Family Hospital. Pero kaagad naman siyang inilipat sa PGH upang mas masuri ang kanyang karamdaman. Subalit noong April 12, 2010, sa kasamaang palad ay tuluyan ng isinuko ni Palito ang hamon ng buhay. At pumanaw siya sa edad na 76 dahil sa komplikasyon sa baga. Pero nung mabalitaan nito ng mga nagmamahal sa kanya at mga nakasama niya sa industriya gaya nila Bong Revilla, Erap at Robin Padilla ay bumuhos ang tulong galing sa kanila. Ang labi ni Palito ay crinimate at ang abo nito ay nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Hindi natin masasabi kung ano ang ating kapalaran dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay palagi tayong nasa ilalim ng kabiguan. Minsan nga, dahil sa sobrang pagsisikap natin ay hindi natin namamalaya na nasa ibabaw na pala tayo ng ating inaasam na tagumpay. Pero pagka dumating tayo sa puntong ito ay alalahanin at maging aral para sa atin ang mga karanasan ng ibang personalidad gaya ni Palito. Matuto tayong mag-ipon para sa sarili natin at sa pamilya. Para sa oras na kumupas ang ating ningning o pag tayo ay nangailangan, meron tayong huhugutin. Dahil hindi habang panahon ay malakas ang ating katawan. Dahil dadating at dadating din ang oras ng dapit hapon ng ating buhay.